Yo, what's up, happy people? Isang mapagpalang araw, gabi po sa ating lahat. For today's video, mga kuys, mga gayas, ay galawang Hokage moves na po sila. Ayan o. Galawang mga desperado na. Galawang mga talunan na. O, kita nyo naman, mga kuys, mga gayas. Ayan. Yung ipi-play nating video ngayon, it's all about sa mga tarpaulin na pinagtatanggal nila. Ang tanong, kanino bang tarpaulin ang kanilang mga tinatanggal? Ay, syempre, walang iba kay Yorme Isko Moreno lamang. Iskoche lamang. Ha? Okay? Panoorin po muna natin itong video na ito, mga koys, mga gayas, at gagawan po rin natin ang reaksyon yung mga abanat na naman ni ate dyan. Lagi niyang tulog sa pagsuspindi sa mga classes o trabaho dyan sa City of Maynila. Pero ito po muna unahin natin kasi napaka-interesting video to para sa atin po. At I'm sure po ay masasaktan po yung mga iskunya nito, yung mga batang Manilinyo na hindi nila alam na yung mga ginagawa nila ay mas lalo pong nagagalit yung mga Manilinyo sa kanila. Okay? Raw BTR. Ayan. Oh. May dala-dala pa talagang dump truck, ha? Ito pa. Oh. Ayan, tarpaulin. Gawa po yan ng mga solid o supporters ni Yorme Isko Moreno. Alam niyo naman, mga boys, magayon eh, talagang pinag-iipunan niya ng mga tao sumusuporta kay Yorme Isko Moreno. Pero kita yun naman, yung mga Hokage moves nila ba, mukhang sumusubra na po talaga sila, mga boys. So ang gusto nilang ilagay dyan is yung ano lang nila, yung mga ang ilagay nila dyan, mga koys, mga gayas, is yung kanila lang mga manok. Kasi hindi naman po masyadong, ang alam po natin, ang pinagbawal po sa mga ganyan, yung mga malalaki po, sumusubra po sa mga limitadong mga sukat ng tarpaulin. Pero bakit po sila ay naglalakihan po, hindi naman po nila tinatanggal? Bakit kaya? Doon mo makikita yung pamumulitika ba? Diyan mo makikita. Pwede bang lumaban lang sila ng first square? Para naman talaga makapagpamili yung mga Manilinyo kung sino yung karapat-dapat. Dahil sa mga ganyang mga ginagawa nila, hindi nila alam, mas lalo pong nagagalit yung mga batang Manilinyo. Kasi nga, talagang gusto naman talaga nila na ngayon na nga, ngayon na nga ang eleksyon na mabalik na po si butihing Yorme Isko Moreno. Yan po ay hindi talaga nila matanggap. Kaya po gagawin po nila ang lahat, mga Hokage moves, mga pinagbabawal ng mga gawain, ayan, pinagbabawal ng mga teknik, sa buong akala po nila ay baka mananalo sila. Hindi na alam, mas lalo nagagalit po yung taong bayan kasi nga hindi na nagustuhan ng taong bayan yung pamumuno nila ngayon. Kasi pag nagustuhan ba naman nila, hindi naman yung sisigaw sila, balik ka na, Yorme Isko Moreno. So, ibig sabihin, hindi po sila nalagaan ng mabuti o napaayos yung mga pinagbili ni Yorme Isko Moreno na mga dapat gawin ng kasalukuyang administrasyon. Diba? So, ngayon, sila pang lakas na loob na may sabi na ang Yorme's Choice o mga Iskonyans daw ang gumagawa ng pamumulitika. Sino bang mga tauhang nagtanggal dyan? Kita yun naman. Yung dump truck, galing yan sa pamalaang lungsod ng Maynila. Yung mga tauhan dyan, yung mga GO na yan. Yung mga job orders na yung mga trabaho nila. Tatanggalin yung mga tarpaulin na ginastusan ng taong bayan. So, paano lang mapaliwanag ngayon
sa taong bayan na talagang dapat po sila talaga iboto. Dyan pa lang makikita po natin na di na magandang moves po iyan. So, dadako naman po dito tayo ng mga quiz, mga gayas. Ano tong mga lumalabas na mga lumalabas na mga post ni ate o mga komento sa kanyang post. Ayan, basahin nyo po. Napapansin ko, bakit tila yata puro suspension ang gusto nyo, ha? Nag-aral pa ba talaga kayo, ha? Alangan naman, talagang ipapahamak yung mga estudyante natin, mga anak natin, na papasukin dyan sa mga paralan, kahit na baha, tapos saka mag-deklara na suspended ang mga classes. Malaking bagay po iyon para sa mga magulang para makapagtipid. Bakit naman? Siyempre, yung allowances sa isang araw ay talagang medyo masakit po yun sa bulsa ng ating mga magulang, especially po yung hindi naman gaano kumikita ng malaki sa kanilang trabaho, di ba? Maliban pa dyan, yung pagdating po sa seguridad ng ating mga kabataan, namimiligro po dahil kung di natin alam, biglang tataas yung tubig o makukuryente kasi mayroon na pong nangyari dyan. No, di ba? Nakaraan. Pagbaha dyan, may nakuryente po. So, yan po yung iniingatan natin. Kaya nga gusto ng mga Manileño, gusto nating lahat. Si ate kasi magantay pa kung may kakanta bago kikilos o bago gigising So, kailangan talaga na bilis kilos yung ating pamahalaan para maiwas po tayo sa disgrasya sa mga kalsada lansangan, especially disgrasya sa bulsa. Disgrasya sa bulsa ng mga parents natin, mga magulang, kasi malaki na pong halaga iyon. Yung isang araw, 2 araw ng mga allowances, makapag-savings na po sila noon para sa next day or sa next week. O, diba? So, dapat talaga maagap, mabilis ang ating pamalaan, mag-abiso, magbabalala, mindset. Tignan natin kung ang sitwasyon, wag na po tayo mag-antay pa na ideklara ng nasyonal kasi hindi naman lahat ng bayan ay maapektuhan ng mga tubig baha, pag-ulan. Pag nakikita naman natin, alam naman po natin, yung City of Manila, mabilis lang po talaga yang bumaha. So, ang tanong, nasaan na po yung Mr. President, yung 1.4 billion na flood control? Adi. Wow. Nga pala, si ate pala, ando na pala sa mga tambaluslos. Kaya pala, lagi na lang silang namimigay ng kapayuda, ha? Tapos, hindi nila napansin na yung mga kanila barado na pala. Bakit? Dahil sa dami ng mga basura. Sa panahon ni Yorme Isko Moreno, yan yung number 1 na pinalinis. Nandidiri si Yorme Isko Moreno sa mga basura dyan sa City of Manila. Kaya nga, binuhusan niya sa harap ng City Hall. Kita nyo naman, muntik siya nakaapak ng itats doon, di ba? Mula noon hanggang natapos ang termino ni Yorme Isko Moreno, naging malinis ang City of Manila. Di naman talaga maiwasan ang baha dahil nga malapit yan sa dagat, pero hindi gaano kalaki, kalalim sa tuwing may bagyong darating sa ating bansa. Bakit? Dahil malinis ang estero, walang mga basurang babara. Di ba? So ngayon, kunting pag-ulan, kunting kimbot, kunting galit ng kalangitan,
ayun na, baha na agad. Sasamahan pa ng tubig dagat. Oh, yan yung number 1 na hindi natupad ang pangako ng kasalukuyang administrasyon sa pangako niya doon kay Yorme Isko Moreno. Oh, kasi nga, makikita yun naman dyan, ang dating maluwag sa panahon ni Yorme Isko Moreno ngayon, hindi na masyadong madadaanan ng ating mga jeepney. Kasi nga, nagbalikan naman si Edie at Patty. So, isa lang ibig sabihin noon, hindi nila kayang kontrolin yung mga tulunggis dyan sa Maynila. Kaya nga, pananawagan ng mga batang Manileño, bumalik ka na Yorme Isko Moreno, at panawagan nila sa kasalukuyang administrasyon, huwag ka nang babalik. Dahil hindi mo nagampanan o layunin mo bilang isang public servant na pamunuan ang isang bayan para sa ikabubuti ng Manileño o ng mga constituent. So, tama na. Tama na po dahil kahit saan naman po talaga makikitang survey ay talagang tagilid na tagilid po tayo. Huwag na po tayong gumawa ng ibang kaparaanan ng mga hokage moves na mas lalong ikakapahamak natin. Kakamuhian po tayo ng mga batang Manileño. Okay? Kasi ramdam po nila yung pamumuno mo at pamumuno ng dating administrasyon. Malaki pong kaibahan talaga. Kasi ngayon nakikita po nila biglang kilos. #biglang kilos. Napapansin nila ngayon lang kasi palapit na ang eleksyon. Si Yorme Isko Moreno, pag nakaupo, 1 araw pa, 3 araw lang, napalinis niya ang buong kamay nila. Tayo po, magtatapos na po tayo sa 3 taon sa isang termino natin, pero ngunit bakit parang walang nangyayari? Ngayon lang tayo napapakitang gilas, agresibo, dahil next year alam niyo na kung ano na. O diba? Ito naman tayo sa tinatawag nilang boy spam. Sana ba si Boy Spam? Nawala niya yata si Boy Spam. Magpakita ka, Boy Spam. Pasalamat ka, hindi ka nakita dito, Boy Spam. Si Boy Spam naman mga koys. Ayan, pag-usapan naman natin yung isang, di po tayo nagsasabi na scammer siya, ha? Ang nagsasabi po, si Philip Lacuna na scammer. Ayan, klarong-klaro yan. May video po tayo niyan. Okay? So ngayon, alam naman natin mga koys, mga gayas, na talagang yung mga pinapangako niya, nagawa na po ni Yorme Isko Moreno. Existing na po yan. So ano pa ba? Di ba, pinagmamayabang niya na kaya niya palang tustusan. Bakit na lang hindi niya gagawin yon? At isa pa, bakit ngayon lang niya ginagawa iyon? O, di ba? Bakit ngayon lang? So, ibig sabihin, mayroon siyang intensyon kung sakaling siyang mananalo dyan sa City of Manila na babawiin yung mga nagastos niya. Kasi nga, isa pala yung big time na businessman. Noon, akala nyo ba yung mga pinamimigay niya ay talagang galing sa bulsa niya? Naku po, nagkakamali po kayo niyan. Kasi alam naman natin, yung mga businessman ay talagang babawiin niya lahat ng mga yan, ng mga nagastos niya. Kasi nga, businessman. So, kaya huwag kayong magpaniwala sa mga sinasabi niya kasi yung sa 2,000 lang ng bawat lola't lolo natin ay malayo sa katotohanan yun. Kasi nga,
Kahit nga sa 500 lang, nahihirapan na nga, dili na nga. Lalo pa, gagastos ka ng 5 billion a year, ha? Para sa 2,000 sa mga lula't lulo natin. Biruin mo yun mga kuis, mga kayas. Napakamalabo po yan. Suntok sa buwan na kanyang mga pangako na malabo pong matutupad po yan. Ha? O ano ba? Ano ba ang kanyang plataforma nung tinanong siya sa isang mga live streaming media? O mga reporter ng isang malaking television. Ayun, ano bang pinaka-main na ano mo? Plataforma mo? Ano ba? Alam niyo ba kung ano yung sagot? Ayuda! Nako, tinuturuan mo yatang tamad yung mga Manilinyo. Ha? At kung ayuda lang pag-usapan, kung plataforma mo, hindi po makakabuhay yan ng mga batang Manilinyo. Bakit? Araw-arawin mo ba pagbigay ng ayuda? O diba? Buwaan na lang naman siguro, lingguhan. Sa isang family, mayroon pong mga 7 o 6 na individual na kasapi sa pamilya. O kaya mo bang ayudahan iyan? Ha? Mahirap po yung mga plataforma mo. Suntok sa buwan na malayo sa katotohanan. SB? Ha? Kabago-bago mo pa lang, hindi ka nga kilala ng mga batang Manilinyo, grabe mo na. Manglait, manira. Ha? Sabi mo pa, 25 years in service, si Yorme Isko Moreno, ano daw nagawa? Bulag ka ba? So, ibig sabihin, hindi siya taga Maynila. Kasi kung taga Maynila siya, makikita niya kung ano yung mga magandang nagawa ni Yorme Isko Moreno na sa ngayon ay nakikinabang na po yung taong bayan. O, diba? Ano yun? Mga ospital, pabahay, paaralan, Manila Zoo. Yan po yung mga may ROI na o Return of Investment. Pero, sino nga yung kasalukuyang administrasyon? Bakit? Isinabing wala daw balik sa gobyerno. Tapos, kinalaunan, mayroon palang Return of Investment like Manila Zoo. Di ba? Siguro, tamad lang po talaga sila na maningil dyan sa mga pabahay ni Yorme Isko Moreno. Bakit wala silang nasingil? Kasi lagi po tayong tulog sa pansitan kaya siguro wala po tayong nasingil. So, paano natin mababawi yung ginastos dyan? Reklamo ka ng reklamo na hindi daw kayang bayaran. Ikaw yung pumirma niyan. Ha? Ikaw yung pumirma niyan at mga kasamahan mo, mga kapatid mo dyan sa City Council. Tapos, pag wala kang nagawa, didamay mo, ipapahid mo kay Yorme Isko Moreno yung mga kapalpakan nyo sa pamumuno. Wow ha! Pambihirang mga tao yung mga ganyan. Yung bang bulag-bulagan sa katotohanan. Diba? So, grabe po talaga sila. So, lalo na po siguro pag talagang campaign period na, mas lalo pa siguro mga paninira nila. Well, talagang dito lang po tayo palagi para i-defend si Yorme Isko Moreno dahil alam po natin na tama yung mga ginagawa ni Yorme Isko Moreno noon at walang mali. Kaya hindi po tayo nagkakamali na ipaglaban o i-defend si Yorme Isko Moreno sa mga kagaya po nila na lagi pong naninira, ka-fake newsan, laging dinadown ang ating buting Yorme Isko Moreno, panay utang, panay binta daw. Kala mo naman, hindi po nila alam. Yung hindi po nakakalam, ibig sabihin, hindi po yun Manilinyo. Ha? Sabay sa Agos laang. Pero kung solid ka, pure kang taga Manilinyo, especially lula at lulo ka, alam mo kung gaano kasarap ang insure. At kung solid naman, Manilinyo ka, lula at lulot lula, alam nyo rin kung gaano katigas yung biscuit na ipinalit sa insure.
Kumusta na pala yung mga pa-birthday nyo, lula't lulo dyan? Okay pa ba? Huwag kayong mag-alala. Babalik na ang ating Butihing Yormes Kumarino. Okay? Mega love shoutout po sa ating lahat. Malapit na po ang katapusan. Isa-isahin ko po kayong pag-shoutout mga ko. Sa lahat, mag-comment lang kayo dyan. Lahat ng nagkomento, babasahin po natin yon. Okay? At dahil umabot po kayo sa dulo ng ating video, may karapatan po kayo mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm Gan Manila. God first, God bless all. Peace. Belated, happy birthday, Yormes Moreno.